Kayo po ay nakikinig sa No God and His Word Christian Ministry USA. Ngayon po ay Mayo 30, 2020. At binabati po kayo ng magandang araw kung saan man ho kayo naroon, sa Pilipinas man o sa buong mundo. At ngayon pong araw ay magkakaroon po tayo ng unang pag-aaral at pagtatalakay ng tungkol sa Diyos, paano makilala siya, at ang kalagayan ng ating sangkatauhan at ng mundo. At binabalita ko po sa inyo ang kanyang makapangyarihang salita upang kayo po ay magkaroon ng pagtitiwala at lubusang katiyakan sa kanyang kapangyarihan. Sa panahon ito na ang lahat ay naguguluhan at di malaman kung anong layunin at ano ang kanilang mga plano sa buhay. Ang bawat bansa ay ngayon ay nasa dingit ng pagkalungkot at pagkabalisa, at ang mga lahat ng mga nangunguna ay hindi nagkakaroon ng kasagutan sa bawat nangyayari sa kanilang nasasakupan. Ang No God and His Word kay marahil kayo po ay nagtatanong kung bakit po kami ay nagpapakalat ng kapangyarihan ng balita tungkol sa Diyos. Ang No God and His Word Ministry ay ito po ang mga salita ng Diyos ngayon pong mga huling araw. At ito po ang salitang ito, ang salitang binibigkas at bibigkasin sa pinakahuling araw kung si Jesus ay darating dito sa lupa. At ang mga tanda ng pagdating ng ating Panginoong Yesus ay nasusulat sa kanyang mga salita. Dapat po nating makilala ang Diyos at dapat po tayong makinig at mag-aral ng kanyang mga salita na mula noon pa ito ay isinulat ng Banal na Espiritu at ginamit niya ang mga mananampalataya na umiibig sa Diyos upang maisulat ito sa tamang akmang salita na maiintindihan ng lahat ng mga tao. At ang Banal na Espiritu ay may kapangyarihan gamitin ang sino man kung ninanais nila ipakilala ang Diyos sa makasalanan. Ang No God and His Word, itong mga salitang ito, ay ito ang napapanahong mensahe sa bawat isa sa atin. At kung natatandaan niyo po, meron po kaming Bible Trivia Contest sa Facebook
At meron pong doon ay may katanungan tungkol sa sinabi ni Jesus. Doon po sa Lucas na chapter 4, verses 18 to 19. Ganito po ang sabi ni Jesus nung siya ay nagpakilala dito sa lupa. Sabi po dun sa mga talatang yun, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, and to proclaim the favorable year of the Lord." Ito po yung nung magpakilala siya ay kung titingnan niyo po sa original na hula tungkol sa kanya sa pagdating niya ay kung babalikan po natin yung original na sulat na yon, ito po ay matatagpuan sa Isaiah 61 at makikita nyo na meron pong huling salita doon na binabanggit ang Diyos tungkol dito sa darating na tagapagligtas. Meron pong mga salitang hindi nabanggit ng Panginoong Jesus. At nais ko pong ibasahin sa inyo sa English. Ganito po ang pagkasabi, Isaiah 61, verses 1 and 2. "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives, and freedom to the oppressed." Verse 2, "To proclaim the favorable year of the Lord." At ito po yung nawawalang salita. "And the day of vengeance of our God, to comfort all who are mourning." Ito po yung nawawalang salita, the day of vengeance. Ito po. At i-comfort nyo ang lahat ng mga mananangis at luluha. Ito po yung sa huling araw na pagdating ng Panginoon, yung Diyos na yon ay magkakaroon siya ng hustisya tungkol sa kanyang pagkamatay. At ang tanong po, saan po ba lumalabas yung vengeance na yon? O yung ang Diyos ay isusulit sa lahat ng mga taong yon, sa lahat ng henerasyon, lahat ng panahon, sa huling araw ng pagbabalik ni Jesus. Saan po nasusulat yon? Yung salitang to know God and His Word. Ito po yung matatagpuan nyo, yung huling araw na yun. Nang araw na yun ng pagbalik ni Jesus. At araw ng kanyang pagbaba dito, muli sa lupa. Ganito po ang kanyang sinabi. Ito po yung matatagpuan sa ikalawang Thessalonica o 2 Thessalonians chapter 1 at mga talata 5 hanggang 9. At ito po ang salita ng Diyos. "This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. For after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you, and
to grow relief to you who are afflicted, and to us as well when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yun po ang salita ng Diyos. Dealing out the retribution. To those, number one, do not know God. Yan po ang sasabihin ni Jesus pagbalik niya. I will punish you with eternal fire because you do not know God. And because you did not obey or you did not listen to the gospel or the word of God, the word of the Lord Jesus Christ. Kaya po, ito pong know God and His Word ay isa pong daluyan ng mensahe ng Diyos ngayon pong huling araw at sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ang tanong po, lahat po ba ay makakaunawa at makakaintindi ng salita ng Diyos at ng kanyang mensahe sa huling araw? Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa huling araw? Ang sabi ni San Pablo ay makikita sa Timoteo, sa libro ni San Pablo, sulat kay Timoteo. Makikita po ito sa huling araw na sinasabi po sa chapter 4, verses 1 to 5. Ganito po ang nasusulat. But the Spirit explicitly says that in the last days, some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of hypocrisy of liars, seared in their own conscience, as with branding iron. Men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created, to be thankful, shared in by those who believe and know the truth. For everything created is good by God, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude. For it is sanctified by means of the Word of God and prayer. Yun po ang sabi sa talatang iyon, sa verse 1 and 2, na marami po ay may maniniwala pa sa mga kasinungalingan at hindi maniniwala sa salita ng Diyos. Dahil po, sinasabi din ni San Pablo na lahat ay nagkasala at lahat ay nabulag ng kadiliman ng kapangyarihan ng prinsipe ng mundo ito na walang iba kundi ang kaaway ng Diyos na si Satanas. At sabi nga po ng salita ng Diyos, si Satanas ay ama ng lahat na kasinungalingan. Kaya po, yung mga tandang ito ay nagpapatunay na kailanman kung ikaw ay makasalanan at ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay bulag at hindi mo maunawan at maintindihan ang sinasabi at sinusulat ng Espiritu ng Diyos. Itong salita na to ay sulat at hiningahan
ng Espiritu ng Diyos. At dahil wala sa puso mo, at hindi ka anak ng Diyos, at hindi ka nananampalataya at naniniwala sa ginawa ni Jesus doon sa cross, at hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon at Tagapagligtas, kailanman na hindi ka magkakaroon ng kaunawaan. Maaaring magkaroon ka ng intelektual o pangunawa, pero yung buong kaluluwa mo, buong kaisipan mo at buong puso mo, marahil ay hindi doon nananahan ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay wala at labas sa puso mo. Kaya hindi kailanman magkakaroon ka ng layunin at hindi ka mailalagay ng Diyos sa plano niya para mabuhay na payapa at may kaulugan. Ngayon po, marahil kinakailangan yung malaman ang salita ng Diyos. At magagawa nyo lang po ito kung makikilala nyo ang Diyos, know God, at tanggapin siya. Tanggapin ang ginawa ng Diyos sa cross bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pagbubukas mo ng puso, sa pamamagitan ng pagtitiwala, paniniwala na siya lamang ang pwedeng pagkatiwalaan ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay, at ng lahat ng iyong ng dinadala mo sa iyong mga puso at isip. Kung ilalagak mo sa Kanya at ang pagkakatiwala mo, so surrender mo sa Kanya at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At magagawa mo ito sa panalangin. Sa panalangin na kinakailangan ng pananampalataya. At ang panalangin po ito ay pwede nyo akong sabayan at sabihin sa Kanya na sinusuko mo ang iyong buhay. Ganito po ang panalangin. Lord Jesus, I repent of my sin and forgive me. I believe you died on the cross for me. I open the door of my heart and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and making me your child. Amen. Kung yun po ang ninanais ng iyong puso at gusto mo pong isurrender ang iyong buhay sa Kanya, sumunod ka sa panalangin niya at buong puso mong ipagkatiwala ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Manalangin mo tayo. Lord Jesus, I repent of my sin and forgive me. I believe that you died on the cross for me. I open the door of my heart and now receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sin and making me your child today. Amen. Kung yun po ay pinalangin nyo ngayon, binabati ko po kayo. At yan po ang umpisa, daan, upang gumawa sa puso mo at isipan mo ang Diyos at ang salita niya. Magkakaroon ka ng panibagong simula upang mawala ang mga panlilinlang at magkaroon ka ng bagong buhay at pag-unawa sa Diyos. Makilala mo ang Diyos at ang Kanyang mga salita ngayon. At idadalangin kita na ikaw na tumanggap sa Panginoon, na magpatuloy na pagpalain ng Diyos. Ito po, ang No God in His Word, Ministry USA. Magandang araw po sa inyo.